Hi guys! Welcome back sa ating bus serye episode 13. Kung hindi nyo pa napapanood ang previous episode ay i-click nyo lang ang link sa itaas. For a quick recap ay nakita nga natin na halos nalagyan na natin ng hardiplex ang ating walls, ceiling, pati na rin ang ating shower and ang ating CR. Nakabili na rin tayo ng mga major appliances and components na kailangan natin para sa ating bus katulad ng refrigerator, gas burner, and yung ating water pump na gagamitin natin para magkaroon ng pressure ang ating shower at ang ating kitchen sink. For this episode ay samahan nyo naman kami na mag-unbox ng Seaflow water pump na binili natin sa Amazon. Yung pump na to is specific for our requirements using a mobile home. Kaya alamin natin yung mga features niya and also sana ay ma-demonstrate natin kahit papano kung paano ba siya nag-work. Samahan nyo na rin kami na kumuha ng update after 3 weeks ng construction ng ating bus. Kung ready na kayo, let's go! Hi guys! So, ito meron tayong butcher's knife. Mag-unbox tayo nitong Seaflow water pump na in-order namin sa US. Bali, in-order ko to Sunday tapos dumating siya ng Thursday kasi naka-Amazon Prime yata eh. Pero hindi naman ako naka-subscribe sa Amazon Prime. 4 days lang halos, dumating na siya from US to Philippines. Ito siya. So, unbox natin siya. Amazon. Nakalain mo yan, may Amazon na tayo sa Philippines. Ito, okay. So, nakabox siya ng Amazon. Pero kasi, dalawa kasi yung in-order ko. Ayan. 2 pieces ng Seaflow. Ayan, ganyan siya kalaki yung box, oh. Rectangular in shape yung box niya. Ayan, tapos nakalagay Seaflow. This video is not sponsored by Seaflow. Tapos ito yung second box. So isa lang yung bubuksan natin. Kaya iwan muna natin yan dyan sa gilid. Ano pa siya? Naka-tape. Tapos yung opening niya. Normal naman. Ito yung manual, Seaflow. Yan, Seaflow. Diaphragm. Ang tawag pala sa kanya is diaphragm pump. Diaphragm pump. Itong binili natin ay series 42. 12 volts yung pinili namin para in case magka-problem tayo sa alternating current sa 220 source. At least pwede natin siyang ilagay or ikabit sa directly from battery. So mapapower up pa rin natin. Kaya 12 volts yung ating pinili. Okay. Ano pa to? Tapos ito yung mga nozzles niya. Ito I think filter to eh. So ang laman niya, ito yung pump mismo, yung motor is 12 volts. Tapos yung manual, ito yung nozzle, ay filter, parang basic filter yung tingin ko. Tapos ito yung dalawang nozzle, so in out siya. So mangyari niyan, ito. Nakikita naman meron siyang arrow kung saan yung flow ng tubig. So ito, manggagaling siya dun sa water source mo, maghihigop siya ng tubig dito. Tapos dito, andito na dapat yung pressurized na water na siya. Yung limit na is 55 PSI. Kapag na-reach niya na yung 55 PSI, mag-o-off na automatically dapat itong motor. Kaya specialized siya for RV dahil may mga ganun siyang features. So for example, nakita niya hindi na 55 yung pressure. For example, yung example nun is pag inopen mo yung valve sa one of the fixtures. Yung fixtures natin is yung faucet sa kitchen and yung shower. So yun yung fixture natin na tinatawag. So pag nag-open yung isa sa mga valve na yon, magbababa yung pressure kaya automatically magto-turn on yung pipe. And also itong mga type ng pump na ito ay variable pressure siya. Ibig sabihin hindi lang isang pressure ang kanyang nilalabas. Nagbabago siya depende sa kung gaano din lakas yung pressure or yung valve na nag-i-stop sa kanya. Doon din siya nag-change ng pressure. Yan. So nakikita naman natin dito, yan, 55 PSI. Tapos 7.5 ampere max. So ito, wala siyang kasamang power supply sa kanyang box. Kaya either bibili ka ng separate. Hindi pwede mga adapter lang kasi mga adapter, yung mga sa cellphone, 3 amperes lang yung ano niya. 3 amperes lang yung mga rating niya. Ito 7.5 amperes. Kailangan natin yung mga power supply na katulad ng mga ginagamit sa mga CCTV, sa mga DVR, ganun type ng power supply ang kailangan natin. Kapag working kayo sa mga ganitong type ng
ng components na direct current, ang pinaka-importante dyan is huwag nyo mapagbaligtad itong positive and yung negative. Kasi talaga malaki ang possibility na masira ang motor nyo kapag napagbaligtad nyo siya. Sa alternating current, sa mga 220, okay lang yun mag-switch kasi nag-alternate naman yung current. Ito ay direct current siya. Hindi mo pwede siyang pagbaligtarin. Malakas ang chance talaga, mataas ang chance masira nyo itong motor. Okay, sige, try natin siya. Ayan, sineset up lang natin yung pump tapos sinecheck yung connections. Making sure na hindi tayo magkamali dun sa polarity ng direct current. Nagagawa lang tayo dito ng science experiment, no? Sa siniskwela. So, tetestingin lang natin yung parang pinaka-base niya, layout. Para alam natin kung paano siya gumagana. Bakit kailangan nasa kahoy? Mas mabilis daw madi-discharge kapag direkto sa nasa either semento or sa ground. Kaya daan. Page. Positive, negative. 13 volts. So ito pula sa positive. Ito ang positive sign. Maganda, nagsasalita kayo eh. Para hindi nyo magkakamali. Uy, hindi mo pa ano to. So, una natin. Iba-vibrator siya. Ay, yung tubig. Ayan, so ito yung sample layout natin. So ito yung C-Flow na motor diaphragm pump. Naka-connect siya sa battery ng yung pinagpalitan ko ng battery ng kotse. Ayan. Tapos ito yung inlet niya. So makikita nyo naman meron siyang arrow. Ito kunwari yung ating source ng tubig, yung tangke ng tubig natin sa loob ng bus. Tapos ito mahaba na to. Ito yung ating PPR, yung tubo natin. Yan. Kaya siya mahaba para maano natin, matest natin yung pressure ng tubig. Ito pinasok ko lang eh, hindi ko alam kung mapipigilan niya yung ano ng tubig. So ito yung ating faucet, 'di ba? So siguro yon na natin siya. Huwag mong galawin, hindi masyadong maliit. Okay, on. Fail ang ating experiment. Pero dapat mamamatay siya. Hindi ko lang makakuha yung ano yun. Dagdagan pa natin siguro ng ano. Off mo muna. Dagdagan pa natin ng ano napunta? Para ako nagbukas ng champagne. Dagdagan pa natin ang ano. So tutry natin second try. Tapos hahawakan ko na siya ng todo kung magko-close siya. Hindi yan, Ki. Matatanggal at matatanggal pa rin yan. Trust me, I'm an engineering. Ito naman yung ano. Wag na, tama na. Pulo ko dito. Nabasa tuloy. Yan, summary is na-testing naman natin to. Gumagana naman siya, goods. Disconnect ko lang muna tong battery. Good siya, gumagana siya. Ang hindi lang natin matest is yung switching pressure niya. Pag na-reach niya yung 55 PSI, supposedly dapat ay mag-off siya. Pero hindi kasi kayang i-hold ng naka-inset lang siya dito. Dapat talaga may yung nag-hold dito, either clamp or dapat mas makapal yung ano natin.
Ganito. Ito kasi garden hose lang to for demonstration purpose. Yan, so siguro ready na to. At least ito na yung layout niya. Meron siyang 12 volts battery source. Meron siyang switch. Tapos ito yung source ng tubig natin. Tapos ito ngayon yung pupunta sa mga fixtures. So dalawa lang na may fixtures natin, yung shower and yung kitchen sink. Tingnan naman natin kung ano na yung ginagawa sa bus natin. Yan na kayo magluluto. Ito naman yung lababo na binili natin sa Lazada. Taas pa rin yung lababo ng gatin. Linis, tapos na. Uy, pasok sa banga. Gusto mong magsabon? Oo, sabon. Linis pa, hugas pa. Hugas pa? Nung na-layout na nila, sinimulan na din nilang gawin yung platform ng ating kitchen. Yan, ganda. May detailing pa silang gagawin dito, hindi pa siya yung final product. Pero at least kita nyo na naman kung ano yung ano niya talaga, yung itsura niya, yung layout. Kaya sobrang okay siya talaga. Yun guys, yung update ng ating progress sa ating bus. Nakita nyo naman yung unboxing ng gagamitin natin na water pump para sa ating bus. Although hindi natin fully na-demonstrate yung mga features niya, nakita naman natin ideally kung paano siya nag-work. And also, para doon naman sa update ng ating bus, nakita nyo naman na nagawa na ang ating kitchen sink. Nagkaroon din tayo ng preview ng gusto nating motif para doon sa ating interior. Ang motif nga kasi na peg namin is yung Japanese Muji style. Bale, white walls lang siya, tapos meron siyang natural wood accent. Naka-ready na yung sink and ready na siyang ma-installan siguro sa future episodes kung paano ba talaga natin i-install yung water pump. Hindi natin fully na-test yung ating water pump kasi kulang yung ating materials para ma-simulate yung 55 PSI na shut off pressure niya. Pero at least nalaman natin kung ano yung mga materials na kailangan natin para ma-install ng maayos yung ating water pump. For the shoutout. Shoutout kay John Vincent Baldejo na patuloy na nanood since day 1 ng ating bus serye. Hello sa'yo and hello din sa iyong friends and sa iyong family. Shoutout din kay Pinoy Explorer na nanonood dyan sa Saudi Arabia, Riyadh. Hello and welcome sa channel and hello din sa ating mga kababayan dyan sa may Riyadh. Stay tuned and welcome sa channel. Last but not the least ay shout out kay Big Daddy TV na nanonood naman dyan lang sa may Dasmariñas, Cavite. Sana nga Lods at makipag-collab sa atin si Jeepney Antet kasi subscriber niya din ako. Nakikita ko dun sa mga episodes niya yung mga pinupuntahan nilang provinces. Kaya na-excite din ako at sana ay mapuntahan din natin yung mga provinces na yan once na matapos ang construction ng ating bus. Yun lang guys. Thank you for watching and again, please don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye! Tingnan naman natin ang ating art dyan. Oh. Yung ating art dyan eh. Yung ating fittings para makapasok tayo sa PPR. Yan.